Tahimik lang si Anne habang sunod-sunod ang paghilab ng tiyan. Very good. Sige, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Very good. Sige. Walang kahit anong ingay ang kanyang pag-ire. Walang luha sa kanyang mga mata. Kahanga-hanga ang tapang ng mga inang nagluluwal ng anak. At sa loob ng delivery room ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, nagpakita rin ng tapang si Anne na nooy nagluluwal ng kanyang panganay sa edad na 15. Ano ba ganyan? Tingnan naman natin. Say natin yung next figure. Hindi marunong ng tamang pag-ire si Anne, kaya kailangan siyang turuan ng mga doktor at nurse. Kung sa bagay, hindi naman din inaasahan na alam ito ng isang 15 anyos. Sige. Sige. Yan. Hindi pa. Sige pa. Follow up. Sige. Yan. Sana ka relax. Baby out. 220. Baby girl. May timbang na 8.9 pounds ang sanggol na isinilang ni Anne. Malaki at tila malusog naman ito. Walang nagturo kay Anne kung paano gampanan ang papel ng isang ina. Pero nakita ko ang emosyon sa kanyang mga mata nang mahawakan ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Hindi ito ang panahon para mag-isip ng mga komplikadong bagay. Ang mahalaga, isang sanggol ang ligtas na isinilang ng inang sa mata ng marami ay isang bata. Sa Barangay 105 sa Maynila, sa lugar na kung tawagin ay Happy Land, dama mo ang lumulobong populasyon ng Pilipinas. Hello! Hi po. Magandang umaga. Ako si Sandra. Ito bahay niyo? Pwede tumuloy? Opo. Yan. Sino katira dito? Ako po. Ah, ikaw. Tapos, sino kasama mo dito? Asawa ko sa... Ay, asawa mo. Ano ka pala dyan? Ano yan? Kwarto? Nakagugulat marinig ito mula sa isang 13 anyos na tila ba tanggap na ang kanyang kalagayan. Pero hindi ka buntis ngayon. Hindi po. Oo. Nakunan po. Kailan ka nakunan? 7 months din. February 17, 2007. So, mula nung nakunan ka, nagpatuloy kang manirahan dito. Opo. Kasama ang asawa mo. Ayan, oh, may mga gamit naman kayo. May TV, may electric fan. Ano ba trabaho niya? Nangunguha lang po. Nangunguha na. Nakalakal po. Nangakakalakal siya. Yung isa daw kasi... Kasama niya ang kaibigang si Andrea, 13 anyos din, at 7 buwang buntis. Kukunan natin yun. Ang ama ng sanggol na dinadala ni Andrea,
17 taong gulang lang. Ang kanyang ikinabubuhay, pangangalakal o pangungulekta ng basurang pwede pang ibenta at mapakinabangan. Naturingang happy land ang lugar na ito, pero nakadama ako ng lungkot para sa kabataang ito. Ba't mo siya nagustuhan? Dahil sa ano niya po, sa mata niya po, sa ano. Sa mata. Oo, Tsaka maganda sa yung ano mata. po, sa mabait siya. Mabait siya. Ba't mo nasabing mabait siya? Hindi na ko na ano eh. Hindi na ako sinasaktan. Ano yung mga pinangako niya sa'yo? Sabi, yun nga po, pananagutan niya po yung baby ko. Ano, sinabi niya, asawain daw niya po ako. Janitor ang ama ni Andrea at walang trabaho ang kanyang ina. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid. Umalis na sa kanyang mga magulang si Andrea at ngayon ay natutulog na lang sa lansangan kasama ang kanyang nobyo. Saan ka natutulog? Sa ikot po minsan. Paano na yan? Pag may baby ka na, paano na kaya ang buhay nyo? Hintay, upa na lang po kami. Upa kayo. Saan? Doon din po. Doon din. Mga magkano kaya yung upa na yan? May nagsabi po kasi sa amin eh, down agad po eh, 2 buwan, 3K. Paano nyo kaya makakayanan yun? Hindi ko, saka, parang hindi ko namin kaya. Ano sabi ni mister mo? Anong plano niya? Kakayanin daw niya. Naramdaman kong hindi pa ganap na nauunawaan ni Andrea kung anong pagsubok ang naghihintay kapag naisilang na niya ang kanyang panganay. Sa ngayon, kontento raw siya sa piling ng kanyang nobyo kahit pa kapos na kapos sila. So, gaano kadalas ka kumain sa isang araw? Ano, kumakain po ako ng tanghali tsaka gabi. Pero ano po, minsan malakas po ako kumain sa magulang ko. Pero sa asawa ko hindi po. Bakit? No po. Tagal mo naman! Ano? Sige, mamaya. Oo. Kung hindi nakunan ang kaibigan ni Andrea na si Angel, nanay na ito sa edad na 13. Sampung taon lang siya nang makipagrelasyon sa lalaking noon ay 19 na taong gulang. Paano kayo nagkakilala? Sa barkada, para na rin po siyang kuya. Kasi nung 10 ako kasi edad niya po kuya ko. Anong nagustuhan mo sa kanya? Mabait. Mabait. Ano pa? Hindi siya maramot. Ano mga nililibre niya sa'yo? Donut, Donut? Ano pa? chocolate, soft drinks. Nag-iisang anak lang si Angel pero pinaubaya na siya ng kanyang ina sa kanyang nobyo. Nakakulong naman ang ama ni Angel. Paano mo sinabi kay mama? Ano, sabi ko, Ma, buntis ako. Sabi niya, alata nga eh. Ang laki daw po ng balakang ko. Tapos, sabi naman ng kaibigan ng mama ko, sabi, bata ka pa. Parang kuya mo na nga yun eh. Ano sabi mo? Wala akong sinabi na sabi ko lang sa sarili ko, ba't nga ganun na tama na nabuntis ako. Nung dumalaw po ako sa papa ko, sabi sa akin ng papa ko, paglaya niya daw, kukuhain niya daw po ako sa asawa ko. Pumayag naman ako. May pinagsisisihan ka ba? Opo. Ano? Nung hindi ako nakinig sa mama ko at papa ko, Ano? na sinabi nila sa akin na balang araw, tutulungan ko sila. Ngayon, hindi ko na po na ano na tulungan sila. Ano ba pangarap mo noon? Gusto ko po talaga maging doktor. Huminto sa pag-aaral si Angel nung siya'y mabuntis. Sabi niya, ayaw na siyang tanggapin sa eskwelahan.
Ayaw na po nila sa akin. Bakit naman? Ano sinabi sa'yo? Di na daw ako kailangan dito. Tsaka puno na daw po yung eskwelahan. Sinabi na rin po nila sa akin na buntis yan, may asawa na yan. Nasaktan din po ako noon. Pero sa kabila ng kanyang karanasan, hindi nabura ang pagiging bata ni Angel. Namimiss mo ba maglaro? Opo. Naglalaro ka pa? Hindi na po. Hindi na, bakit? Sabi kasi ng mga kapitbahay namin, may asawa na daw po ako, ba't pa ako maglalaro? Pero ano ba tingin mo sa sarili mo? Bata po ito. Kaya naman pala nang mamasyal sa palaruan ang magkaibigan, nasilayan ko ang batang napilitang tumanda. Sandaling nakalimot sa buhay na pinasok. Sandaling nagbalik sa kanlungan ng kamusmusan. Ayon sa Commission on Population, dapat pagtuunan ng pansin ang issue ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan sa bansa. Actually, ang Pilipinas ang pinakamataas ang teen pregnancy sa ASEAN. We are seeing 500 adolescents giving birth throughout the country every day. Mula 2011, kung saan may datos kami, 203,000 ang nanganak na teenager and adolescents, no? From 10 to 19 years old, 203,000. As of 2014, tumaas siya to 209,000. Ngayong 2015, bumaba slightly to 207,000. Pero hindi siya ganun ka-significant. Sa Dr. Josefa Abella Memorial Hospital, igala mo lang ang paningin mo, may makikita kang mga inang tila ba bata pa para mabuntis. Noon ngang magpunta ako sa ospital, ilan sa mga pasyente nasa edad 14 hanggang 18. Dito sa Dr. Josefa Abella Memorial Hospital, nasa 12,807 ang nanganak nung nakaraang taon. 1,230 dyan ay mga teenager. Ang mga young nating buntis, a risk factor po like preterm labor and high risk for cesarean delivery. Because nga po, immature pa ang kanilang pelvis. They are also have risk po para sa preeclampsia or yung hypertension in pregnancy, anemia, malnutrition. May risk din po sila magkaroon ng premature preterm labor. One of the risk of complications in all pregnancies po, one major cause is hemorrhage or bleeding. Pero hindi lahat ng pasyenteng dinadala sa Fabella ay mga nanganganak. Ito yung post-abortion ward ng Fabella. Ang paliwanag nila sa atin, dito dinadala yung mga nagpa-abort sa labas pero kailangan nila ng lunas kaya sinusugod sila sa ospital. Pero hindi naman lahat. Meron daw iba dito ay natural na nalaglag yung kanilang dinadala. Those pregnancy are really unwanted at that age. So, through their peers, doon po nila nalalaman on how to get rid of it, through their friends, sabi may mga hilot, ganyan, no? Para makalocate kung saan po bang area yon, we don't really know, no? They just tell us internet. Nakukuha po yung gamot. May gamot po sila na bibili. Most cases, they deny, but sometimes they admit, there are few who admit po. Iligal ang abortion sa Pilipinas at dahil hindi ito ginagawa sa ospital, nalalagay sa panganib ang buhay ng mga nagdadalang tao. Ayon sa isang report ng Guttmacher Institute, noong 2012, tinatayang umabot sa 610,000 ang bilang ng abortion sa buong Pilipinas. 5 years ago po ako nakakita na sobra po talagang toxic yung siya talagang naghihingalo na, tapos stretcher board, nakahiga na.
So nabutas po yung mattress niya outside, ginawa very unsterile, and kumbaga hindi po talaga malinis, no? Na ICU po siya and it was resulted to death. Kung ininom ito nga po ay pampa-abort, magdudugo ka. Mauri ka maubusan po ng dugo. One of their rin nga po, alibis po nila na nadulas po. Parang just to extract na to make them admit ano ba pa po talagang ginawa niyo. Ang pagpapalaglag hindi raw sumagi sa isip ni Ann. Bagamat nagalit daw ang kanyang mga magulang noong una, tinanggap nila ang kanyang kalagayan. Anong naramdaman mo nung nakita mo yung bata? Masaya po kasi po nakita kong healthy siya. Gano'ng katagal ka nag-labor? Ano po yun eh, sa bahay pa lang po nasakit na yung tiyan ko. Tapos yun na po, sinabi ko po hindi ko na kaya. Napadala na po ako dito. Alipas ang 2 araw, nakalabas na ng ospital si Ann. Ang daan pa uwi ay patungo sa realidad na hindi pwedeng atrasan. Sa edad na 15, sasabak na si Ann sa mabigat na responsibilidad ng pagiging ina.